Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat mga ka-Alpha Adventure Farms. This is JC De Guzman. Tag-ulan na naman, kamusta ang mga manok ninyo? May mga sinisipon na ba? Mga nagkakakurayza na ba? Kaya ko lang nakakamusta yan ay tatanong dahil tungkol dyan ang ating pag-uusapan. Tungkol dyan ang comment o katanungan ni Mr. Rodrigo Gindulman. Mr. Rodrigo Gindulman. So ito ang kanyang buong tanong, buong comment sa YouTube channel. Sir, possible po ba ma-immune sa sipon ang manok? Meron po kasi akong 49 na Rhode Island Red, 3 months, running 4 months, 2 months ago sinipon. Coryza at saka Foulpox ginamot ko naman po, pero Coryza at Foulpox lang ang gumaling. Hindi gumaling ang sipon. Wala na akong ibinigay na antibiotic hanggang sa hinayaan ko na lang sila sa range. Iisang pakainan, iisang painuman. Karamihan gumaling, ang ilan sinisipon pa rin hanggang ngayon. 2 months na po silang sinisipon. Ang iilan, malakas naman po silang kumain. Medyo marami tayong pwedeng pag-usapan doon sa buong comment ni Rodrigo. So una sa lahat, yung sa na-immune. Base dito sa pagkaka-compose mo, Rodrigo, ng katanungan mo, I feel na na-misuse natin yung salitang na-immune. Kasi pag sinabi natin na-immune, naprotektahan na-immunize, na-vaccinate. Kumbaga ganyan. So I think ang ibig mong sabihin siguro dito ay posible ba na ang mga manok ay forever na susceptible sila? Ibig sabihin susceptible, forever silang pirmi na nahahawaan sila ng sipon, or yun, fixed na, kumbaga, yung kanilang colds, colds kung tawagin na sipon. So in this case, hindi sila immune. Kasi kung immune na yan, hindi sila magkakasipon. Or kung magkasakit man sila, magkasipon man sila, ay hindi tatagal ng 2 buwan, kagaya ng sinabi mo na sinisipon sila. So hindi sila na immune. Meron bang bakuna para forever na hindi tatamaan ng sipon ang ating mga manok? Walang vaccine para sa common colds, whether pang tao yan or pang hayop. As far as I know, wala pa akong nare-research or nababalitaan. Ang meron lang ay yung pang-infectious bronchitis, IB. Yun, vaccine yun para sa infectious bronchitis. Pero although yun ay para sa upper respiratory disease, hindi naman siya pang-prevent sa common na sipon or colds sa mga manok natin. Now, base sa situation mo, Rodrigo, yung isang anggulong nakikita ko dito, siguro maaaring dahil sa biosecurity. Yung ibang mga gumaling, pwede silang magkasipon muli dahil sabi mo nga ay nasa range na sila at sama-sama, iisa lang ang kanilang feeder, iisa lang ang kanilang drinker. Ang sipon naman hindi lang naman yun dun sa tuka nila pwedeng manggaling. Pwede ring manggaling dun sa kanilang balahibo. Minsan kinukuskus kasi ng manok yung kanyang tuka, yung kanyang ulo dun sa singit ng kanyang pakpak. Kinukuskus niya yung mata niya doon, yung kanyang ilong. So yung mga balahibo niya doon nagkakaroon ng yung sipon, whether caused by a viral infection or bacterial infection. And then kapag nilipad ng hangin yung kanyang feather or yung parte ng kanyang feather nga, nilipad ng hangin, napunta sa pagkain, napunta sa inumin nila, yun lang cause ng pagkaka-transfer muli ng sipon doon sa mga nagkaroon before na gumaling at ngayon ay magkakasipon muli.
So, biosecurity. Kaya sinasuggest kapag may mga sakit, pagsasama-samahin yung mga pare-parehong sakit, tapos ihiwalay sila doon sa mga malulusog, or at least mukhang malulusog, ihiwalay sila doon. Ililipat sila ng yung hospital, doon sa hospital area kung tawagin. Tapos dapat medyo may kalayuan yun, yung hospital area mo doon sa area ng mga healthy. Kasi kung hiniwalay mo nga sila ng lugar, pero ang divider nyo pala ay steel matting lang, edi nagkikitaan pa rin, nagtatransferan pa rin sila ng ng sakit, dulot ng halimbawa, winisik ng manok na may sipon ng kanyang ulo, tumalsik yung kanyang sipon doon sa alikabok, kaya doon sa mga dumi nila na nasa flooring nila o nasa lupa. Pag hinipa ng hangin yon dahil doon sa alikabok may infection na yon, o pwedeng malanghap pa rin ng mga manok sa kabila dahil nga steel matting lang ang pagitan. So another angle na tinitingnan ko dito, Rodrigo, is yung genetics nung mga manok. May mga, sa akin kasi kapag napapansin ko na mahirap gamutin ang isang manok kumpara doon sa mga kasama niya doon sa area. Halimbawa, kung sakitin na nga siya, ang tagal pa ng gamot ang kailangan niya para lang ma-completely heal siya. Pagka ganun, kinakal ko yan. Kasi ayokong maipasa niya dun sa mga offspring niya kung sakali mang meron na siyang viral disease na nandun na sa kanyang dugo. Ayokong maipasa na niya dun sa mga future offspring niya. Kinakal ko na yon pagka ganun. Kaya kailangan kabisado natin yung speed of recovery ng mga alaga nating manok para alam natin yung paano tayo mag-selective culling. Selective culling. Doon sa pagbibigay ng antibiotics, tingin ko tama lang ang ginawa mo na itinigil mo na kasi mukhang purgang-purga na ang mga to sa antibiotics. Kasi pinagdaanan nila coryza, fowlpox, and then yung sinipon pa sila. 2 months na silang sinisipon. So malamang nakailang sachet na ang mga yan ng antibiotics. So there's a chance na naging na sila, antimicrobial resistant, AMR yung mga manok. Kumbaga na sila dun sa antibiotics, yung viral or bacterial infection na nasa sistema nila ay pinagkikibit-balikat na lang yung broad spectrum antibiotics na binibigay mo sa kanila. So hindi na sila tinatablan. Yun ang nangyayari kapag tinamaan ng naging AMR or antimicrobial resistant ang isang species. Tao man yan or hayop. So ang final advice ko dito, Rodrigo, ay i-selective culling mo yung mga manok mo na mahirap gamutin. Pero bago tayo dumako or lumundag dun sa conclusion na magse-selective culling tayo, we have to make sure muna na nagawa natin yung lahat ng mga fundamentals or basic, kagaya nga ng biosecurity. Hindi natin pwedeng kalabitin palagi yung gatilyo ng pagkakaling kung alam natin sa sarili natin na nagkukulang pa tayo sa kalinisan, sa biosecurity, And then, yung dun sa nutrition din. Alam naman natin, maging sa ating mga tao, kapag tayo ay malnourished, kumakapit sa atin, mas kumakapit yung mga sakit, at pag nakapitan tayo ng sakit, tayo pa yung mas matagal pagalingin kapag malnourished tayong mga tao. The same is true for animals, Kapag payat yan, sakitin yan, tapos mahirap gamutin. Panghuli, Rodrigo, i-comment ko lang, sabi mo dito, malakas naman silang kumain. Sa technical na aspeto pag sinabi natin malakas kumain kasi, kailangan dugtungan natin ng numero, yung adjective na malakas kumain. Ilang gramo ba yung malakas kumain na yan? So, nakakailang gramo siya. Bakit ganun ka-technical yung pino-point out ko? Kasi para masabi nating malakas kumain yan, kailangan nakakain niya
Okay? Kung hindi man sakto, sobra pa, doon sa dapat na kainin niya relative doon sa kanyang edad. No? Halimbawa, kung yan ay, let's say, 21-week-old na, o kaya 25-week-old, ganyan, ano? So, dapat kumakain na yan ng 110 grams na feeds kada araw. So, para masabing malakas kumain yan, dapat nakakaubos siya ng 100 to 110 grams a day, no, per head. Pero kung yan ay nakaka 80 grams per head, 80 grams a day lang, ay hindi siya malakas kumain. Kulang pa nga ang kinakain niya pagka ganun. So, balikan mo yung mga previous videos ko na lang, Rodrigo. I think may sa mahigit 500 video na na-upload ko, meron na akong na-record doon para doon sa kung ilang gramo ang dapat ipakain sa manok per week ayon sa kanyang edad. Okay? Now, kung hindi mo siya mahanap sa dinami-dami ng mga video na na-upload ko na dyan, ang pinakamabilis dyan ay mag-register ka doon sa pre-recorded chicken farming seminar ni Alpha Adventure Farms. No? Kasi doon sa video na yon, nasa tamang pagkakasunod-sunod na yung mga dapat mong matutunan. Hindi kagaya dito sa YouTube channel, may araw na tungkol sa kambing, may araw na tungkol sa rabbit, may araw na tungkol sa manok ang mga pinopost ko. No? Jumble-jumble ang mga topics. Ano? So, pero doon sa seminar na yon, nakaayos na sila. So, in the right order na dapat mong matutunan. Okay? So, nandyan sa link ng video yung registration link. So, yun lang. Kung may follow-up questions ka, Rodrigo, mag-comment ka lang. At kapag nagka-time naman ako, ibabalikan ko rin yung mga follow-up questions mo na sagutin ko, para masagot ko sila on another video. So, yun lang. Sa mga naghahanap ng mga manok sa inyo, Rhode Island Red, Decal Brown, Decal White, Black Australorp, kung ano pang mga manok, may 10 breed kami ng manok sa Alpha Adventure Farms. Punta na lang kayo dun sa website. alphaadventure.com. Pag nandun na kayo sa website, i-click lang ninyo yung livestock menu. Dun sa livestock, may chickens. Nandun na yung ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 breeds of chickens. Meron pa akong 2 na hindi na idadagdag dito. So, ganun lang hanapin kung ano yung mga manok, klase ng manok na mabibili ninyo kay Alpha Adventure Farms. Maraming salamat at sana ay nakapulutan nyo ng aral ang short video na to. Thank you.